Matapos kong manalo ngang jackpot sa loto, palihim akong bumili ngang isang marangyang tsondo sa BGC. Tagwig, nang walang nakakaalam. At ang natitirang pera ay nilagay ko sa isang secure na bank account. Eksakto namang tumawag ang aking tatay mula sa probinsya at sinabing uuwi raw ako dahil may ibibigay siyang pera mula sa bayad ng gobyerno sa aming lupa. Ngunit ang senaryong sumalubong sa akin sa aming lumang bahay at ang isang pirasong papel na nakatago sa ilalim ng aking punit-punit na backpack ay tuluyang sumira sa lahat ng makasarili kong kalkulasyon. Lagi kong pinaniniwalaan ang kasabihang ang pera ay kayang baguhin ang tao at sirain kahit ang sariling pamilya. Napakarami ko nang nakitang makakapatid na nag-awaway hanggang sa korte dahil lang sa kapirasong lupang naiwan ng magulang, lalo na kapag usaping mana at agawan sa lupa. Dahil sa matinding takot na mangyari iyon kaysa umuwi para sa isang pista o araw ng pagkamatay ni nanay, pinili kong maging isang duwag na binata na nakikipagsapalaran sa Maynila, at pinili ang perpektong pananahimik tungkol sa swerteng biglang bumagsak sa akin. Nangyari iyon isang taon na ang nakalilipas. Isang maulan na Biyernes ng gabi. Habang sumisilong mula sa malakas na buhos ng ulan, pumasok ako sa isang PCS o Lotto outlet at bumiling na lawang tiket. Kalahati dahil sa awa sa sarili at kalahati dahil sa pag-asang mabago ang buhay ko. Nang gabing iyon, muntik nang tumigil ang paktibok ng puso ko nang suriin ko ang na-winning numbers sa smartphone ko. Ang nga numero sa maninipis na papel na hawak ko ay perpektong tumukma sa mga nasa screen. Napanalunan ko ang jackpot. Para sa isang ordinaryong empleyado, isa itong napakalaking halaga na kahit habang buhay akong magtrabaho at magtipid ay hindi ko maipon. Hindi ko ito naisip kahit sa panaginip. Nang gabing iyon, sa aking maliit, mainit, at masikip na bed space, nanatili akong gising. Hawak ng mahigpit ang winning ticket, libu-libong kaisipan ang pumasok sa utak ko. Paano magre-react ang matao sa probinsya kung malaman nila ito? Ang tatay ko na buong buhay na nakalunok ng alikabok sa pagtatanim? Hindi kaya siya mawala sa sarili dahil sa malaking halagang ito? Ang panganay kong kapatid, si Kuya Ramon, na nagpapakapagod sa pagmamaneho ng lumang delivery truck? Aasa kaya siya ng buo sa akin na bunso niya? At ang aking pangalawang kapatid, si Ate Tala, na nakapag-asawa sa kabilang bayan at hirap din sa buhay? Hindi kaya gumuho ang aming simpleng samahan dahil sa pera? Ang takot sa inggit at kasakiman ng tao ay lumamon sa tuwang ang pagkapanalo ko sa loto. Sa huli, gumawa ako ang isang malupit ngunit sa tingin ko ay pinakaligtas na desisyon. Pagkatapos kong kunin ang premyo at bayaran ang buwis ng palihim, naging isang napakayaman na milyonaryo ako. Ngunit hindi ako bumili ng sports car. Hindi ako nagsuot ng mga sikat na brand. At hindi ako nagdaos ng mamararangyang party. Umalis ako sa masikip kong bed space at bumili isang napakaganda, malinis, at mahigpit ang seguridad na kondo sa gitna BGC. Para sa isang karaniwang empleyado, hindi niya mahahawakan ang ganitong kalaking halaga. At ang titulo ng lupa na nakapangalan sa akin ay naging isang matibay na pader na magpoprotekta sa buhay ko sa gitna ng marangyang Maynila. Nang mahawakan ko ang titulo, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Ngunit kahit naging bilyonaryo na ako, napanatili ko ang isang nakakabagot na simpleng buhay. Tuwing umaga, suot ang aking murang corporate attire. Inilalabas ko ang aking lumang motorsiklo na may tuklap na pintura mula sa parking lot ng luxury condo at nakikipagsiksikan sa matinding traffic sa EDSA. Sa opisina, ako pa rin si Mateo, ang masipak na assistant manager na laging nakayuko at kumakain ng murang ulam sa karinderya kasama ng magkatrabaho. Sa ibabaw ng desk ko ay may isang maliit na pasong halaman ng potos. Nang una ko itong bilhin ay luntian pa ito, ngunit dahil walang araw, unti-unti nang naninilaw ang mga dahon. Ang araw-araw kong maingat na pagpuna sa mga dahon at pagdilik nito ay parang pag-iingat ko na huwag mabunyak ang aking mahirap na balat kayo. Walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam na nakatira ako sa isang tsondo na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso. Maski ang pamilya ko sa probinsya ay tuluyang nalinlang. Tuwing tumatawag ako sa kanila, palagi akong nagrereklamo tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gabilihin sa Maynila. Ang mahal na upa, at ang stress sa trabaho. Ako ang sumulat at gumanap bilang bida sa isang dula tungkol sa isang kaawa-awang anak na hirap sa buhay sa lungsod. Gusto ko lang na patuloy na ituring ako ng aking pamilya bilang si Mateo ang bunsong mahirap.
inosente, at nangangailangan ng kalinga nila. Kumbinsi ko sa sarili ko na ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang nga taong mahal ko mula sa sumpang pra. Papalapit na ang Pasko sa Maynila. Lumamig na ang hangin. At lalong bumilis ang takbo ng buhay sa lungsod. Nang hapong iyon, habang nakabaon sa sangkatutak na sales reports, biglang tumunok ng malakas ang smartphone ko. Pagkakita ko sa pamilyar na numero, bumilis ang tibok ng puso ko. Si tatay. Karaniwan, hindi tumatawag si tatay kapag oras ng trabaho dahil baka makaabala siya. Dali-dali kong sinagot ang tawag at pumunta sa walang taong pasilyo. Mainit ang boses ni tatay, ngunit halata ang paos ng isang matanda. Kumakain ka ba ng maayos? Hindi ba masyadong nakakapagod ang trabaho? Sumagot ako ng mabuti, ngunit hindi ko maiwaksi ang masamang kutob. At tama nga, matapos ang ilang kumustahan, nakhatid si tatay ang isang malaking balita. Ang lupang sakahan sa dulo ngaming baryo kung saan kami madalas manghulingang palaka noong bata pa kami ay nasama pala sa road widening project ng gobyerno at binilingang munisipyo. Ayon sa kanya, umabot daw ng 2,000 piso ang kabayaran. Mabagal at malinaw na sinabi ni tatay na umuwi ako sa probinsya ngayong weekend. Kapag nakumpleto na kaming magkakapatid, hahatiin niya ang pera ng pantay-pantay. Panggastos man o pangnegosyo. Pagkarinig ko sa salitang hahatiin, biglang nanlamig ang likod ko. Libu-libong pinakamasamang senaryo ang pumasok sa isip ko. Para sa akin, ang 2,000 piso ay katumbas lang ilang buwang upang ang tsondo ko. Ngunit para sa pamilya ko, kay Kuya Ramon at Ate Tala, ito ay napakalaking halaga. Mahirap itong kitain sa pagpapakapagod sa probinsya. Ilang balita na ba ang napanood ko na nakpapatayan at naksasakitan ang magkakapatid dahil lang sa kapirasong pera mula sa lupa? Ang kasakiman ni Getao ay walang hangganan. Dahil siya ang panganay at siya ang kasama ni tatay, ipipilit kaya ni kuya na mas malaki ang share niya. Udyukan kaya si Ate Tala ni kanyang biyanan na kunin ang pera? Ang mga makasarili at mapagdudang kaisipang ito ay unti-unting sumira sa isip ko. Plano ko na sanang gumawa ng palusot na hindi ako makakapag-leave dahil may mahalagang proyekto sa kumpanya. At sabihing itabi na lang niya ang pera para sa kanyang pagtanda. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko sa kabilang linya ang pamilyar na ingay ngang probinsya. Ang boses ngang kapitan sa radyo ngang barangay. Ang tahol ngang gaaso. Ang boses ngang isang kapitbahay na magiliw na binabati si tatay. Sa gitnang ordinaryo at pamilyar na ingay na iyon, narinig ko ang nakmamakaawang boses ni tatay. Ang tagal mo na kasing hindi umuwi. Parang walang laman ang bahay. Gusto na kitang makita. At hinihintay ka na rin ng kuya at ate mo. Mag-ingat ka sa mga mandurukot sa terminal at tumawag kapag dating mo. Susunduin kita gamit ang tricycle. Sa tapat ng walang kondisyong pagmamahal at sinseridad sa boses ni tatay, nabilawkan ako ngang luha. Ang mga panghusgang kalkulasyon na pumuno sa isip ko ay biglang naging nakakatawa at malupit. Mayroon akong napakalaking yaman. Ngunit ang kaluluwa ko ay napakadalita at puno ngang pagdududa. Huminga ako ng malalim at nangakong uwi agad sa probinsya pagkatapos ng trabaho sa Biyernes. Pagkababa ng telepono, matagal akong nakatayo sa pasilyo. Ang bilyon-bilyong pisong tsondo, ang natitulo sa safe. Wala sa mga ito ang nakapagbigay sa akin ng ganitong kainit na kapayapaan na hatid ng simpleng paalalang isang matandang ama sa probinsya. Ngunit sa lup-lup ko, hindi pa rin nawawala ang kaba sa mangyayaring hatian ng yaman. Pausapit na biyanes na hapong. Nayout ako ng mega para magimpeg. Nakatayo sa harap ng malawak kong walk-in closet kung saan nakasabit ang mga mahaling suites, pumili ako ngang dalawa sa pinakaluma at kupas kong mga damit. Mula sa sulok ng cabinet, inilabas ko ang lumang canvas backpack na ginamit ko pa noong umalis ako papuntang Maynila para magkolehiyo. Sira ang isang zipper nito at tastas na ang ngatahi sa strap, upang magmukhang kaawa-awa at mahirap. Basta ko nalang isiniksik ang nga damit sa loop, bago ko isara ang zipper. Kumuha ako ang isang 1,000 pisong bill mula sa wallet ko. Tiniklop ng maayos. At isiningit sa gilid na bulsa ang bag. Balak ko itong iwan upang may pambili man lang si tatay ng paborito niyang ginebra. Isipin mo, isang milyonaryo na may suot na punit-punit na backpack at may bitbit na 1,000 piso lang pabalik sa probinsya. Sa loop ngang umaalok na provincial bus palabas ng Maynila. Ang tanging nasa isip ko ay ang hatian ng pera bukas. Kung igigiit ng aking kuya at 8 ang kanilang kahirapan para humingi ng mas malaking bahagi, nakahanda akong ipaubaya ang lahat. Noong nga panahong sobrang hirap namin,
Nahahati pa kami kahit sa isang kapirasong sunog na kamote. Kahirapan ang nagbuklod sa amin. Kaya bakit ngayon? Sa harap ng perang bumaksak mula sa langit. Nagdududa ako sa mga taong pinakamamahal ko at nagtatayo ng manipis na pader ng depensa. Mahigpit kong hinawakan ang tastas na strap ng backpack at pilit na ipinikit ang mga mata. Nandidiri sa sarili kong kakitiran ng isip. Ang malungkot na awiting OPM na tumutuktok sa sirang monitor ng bus ang humatak sa akin pabalik sa realidad. Sa pagtawid sa dilim. Unti-unting lumalapit ang bus sa aking pinanggalingan. Ang puso ko ay magulong pinahalong kaba. Konsensya. At kakaibang pananabik. Sinisikap kong isyuot ang pinakamatibay kong psikolohikal na baluti. Para sa hatian ng manabukas. Ngunit hindi ko alam na sa dulong biyaheng ito. Isang napakalaking katotohanan ang nahihintay na dudurok. Sa malamig na yalong pumapalibot. Sa aking kaluluwa. Ang bus na umaalok sa buong Magdamag ay pumasok sa terminal ng probinsya paksikat ng araw. Pagkababa ko pa lang, ang malamig na hangin sa madaling araw na amoy basang lupa at usok ng panggatong ay sumalubong sa akin. Maingay na sa terminal. Mga tindera na sumisigaw para magbenta ng mainit na pandesal at kape. At mga tricycle driver na nagunahang kumuha ng pasahero. Inayos ko ang pagkakasukbit ng sirang backpack at nakmadaling lumakat papunta sa labas para hanapin ang pamilya ko. Sa ilalim ng matandang puno nga atsasya sa labas ng terminal. Nakita ko si tatay na nakasandal sa kanyang kalawanging Honda Barako na may sidecar. Mas mukhang payat si tatay ngayon kaysa noong huli ko siyang nakita. Nakasuot siyang kupas at tastas na asul na polo. Sa malamig na hangin ng madaling araw, nakahalukip-kip si tatay at kinukuskos ang makamay habang walang sawa siyang nakatingin sa magus na pumapasok. Biglang sumikip ang dibdib ko, at nakaramdam ako ngang matinding konsensya. Sa Maynila, nakatira ako sa napakamahal na tsondo. Natutulog sa malambot na kama na may makapal at mamahaling kumot. Ngunit si tatay, tinitiis ang hamok para hintayin ang anak na akala niya ay naghihikahos sa kahirapan. Nagmadali akong lumapit at malakas na tinawag si tatay. Lumingon siya, at sa gitna ngang malalalim niyang kulubot, sumilay ang isang maliwanag na ngiti. Walang sabi-sabi. Hinablot ni tatay ang mabigat na bag mula sa balikat ko. Pinisil niya ang tastas na strap at napiling. Bakit hindi ka pa bumili ng bago? Ganyan na ang itsura nito. Kung maputol ito habang naglalakad ka, makakalaglagan ang nagamit mo. Napangiti na lang ako at nagdahilan. Sabi ko, may sentimental value na kasi ito. Sayang itapon. At wala naman masyadong laman. Napabuntong hininga si tatay at itinali ng mahigpit ang bag sa likuran ng tricycle. Nang sasakay na sana ako, pinigilan ako ni tatay. Mula sa basket ng tricycle, naglabas siya ng isang kwadradong foam na nakabalot sa isang lumang telang may mabulaklak na print. Gawa ito mula sa lumang duster na sinusuot noon ng pumanaw kong nanay. Inilagay ni tatay ang tsusyen sa upuan ko sa sidecar at itinali itong goma para hindi gumalaw. Ginagawa kasi yung kalsada papunta sa atin kaya baku-bako. Baka sumakit ang likot mo. Buong gabi kang bumibiyahe. Baka mangawit ka kung matigas ang upuan mo. Nag-alalang sabi niya. Sa kanyang mabagal ngunit walang sableng pagmamahal sa bawat galaw niya. Nangilit ang luha ko. Umupo ako sa malambot na cushion at nangunyapit sa payat na baywang ni tatay. Umuungol ang lumang tricycle habang palabas kami ng masikip na terminal. Habang umaandar, hinahampas ng malamig na hangin ang mukha ko. Ngunit napakainit ng pakiramdam ko. Ang nakakubang likod ni tatay ay parang isang matibay na pader na pumipigil sa lahat ng matatalim na hangin. Ipinikit ko ang aking mamata at dinama ang pinting ng wagas na pagmamahal ng isang ama. Ang mga makasariling kalkulasyon at padar sa isip ko ay nagsimulang magkabitak-bitak. Kahit gaano pa ako kayaman sa Maynila. Sa piling ni tatay, isa lamang akong paslit na kailangang alagaan sa bawat maliit na bagay. Ang yaman na itinago ko ay naging walang halaga sa harap ng pagmamahal ng matandang ama na nakapalop sa isang lumang foam na upuan. Tumakbo ang tricycle sa kalsada ng probinsya. Amoy na amoy ang hinaw na palay sa mga bukirin na malapit ng anihin. Pagzapit sa kanto papasok ng aming baryo. Biglang pumreno si tatay at huminto sa harap ng isang maliit na karinderya na may tagpi-tagping yero ang bubong. Karinderya ito ni Mang Kanor, isang kakilala namin sa baryo. Ang lumang kainan na ito ay may dalang alaala ng kabataan ko. Noong high school, tuwing mataas ang nakukuha ko sa exam, ang pinakamagandang pabuya ni tatay ay ang mainit at umuusok na batangas lomi mula rito.
Pinarada ni tatay ang tricycle. Tinapik ang likod ko. At sinabing humanap na ako ng maupuan. Pagkatapos, umorder siya ng isang special lomi na maraming laman at chicharon para sa akin. Alam pa rin niya ang hilig ko mula noong nakaraang dekada. Dahil magdamag daw akong nasa bayahe. Kailangan kong mainit na sabaw para mapuno ang sikmura ko. Nang tanungin ko kung bakit hindi siya umorder para sa sarili niya. Kumaway si tatay at tumawa. Sabi niya, sanay na raw siyang uminom lang ng kape at kumain ng pandesal sa bahay. At baka sumakit lang ang tiyan niya kung kakain siya sa labas. Pero alam ko ang totoo. Nang hihinayang si tatay sa pera. Gusto niyang ibigay ang pinakamasarap na pagkain sa bunsong anak na nahihirap sa lungsod, kaya pinipigilan niya ang sarili. Inihay ng umusok na mangkok ng lomi. Ang malapot na sabaw at amoy ng itlog at bawang ay mabilis na kumalat. Kinuha ko ang kutsara at dahan-dahang humigop ng mainit na sabaw. Ang linamnam nito ay gumuhit sa lalamunan ko at nakpainit sa katawan kong nanigas sa malamig na hangin. Hinila ni tatay ang lumang monoblock chair at umupo sa harap ko. Habang iwinawagaywe ang pamaypay para itaboy ang ngalangaw. Nakangiti siyang nanonot sa akin habang kumakain. Para sa mga magulang sa probinsya, marahil ang kaligayahan ay simpleng nakikita lang ang kanilang anak na sarap sa pagkain. Nang umagang iyon, inubos ko ang lomi hanggang sa huling patak ng sabaw. Ang lasang simpleng loming ito ay daang beses na mas masarap kaysa sa mga libu-libong pisong course meal na nakain ko sa mga 5-star hotel sa Makati. Matapos kumain, sumakay na ulit kami sa tricycle. Ang baku-bakong kalsada papunta sa bahay ay tulad pa rin ng dati. Nang buksan namin ang kalawanging gate at pumasok sa bakuran, ang lahat ay ganun pa rin. Ang malaking punong mangga sa gilid ay nagbibigay ng malawak na lilim. At sa likod bahay ay maingay na nakakahing ng lupa ang mga manok. Nang akmang ibababa ko na ang bag mula sa tricycle. Mabilis na lumapit si tatay. Inagaw ang bag. At siya na ang nagpasok sa loob ng bahay. Pagkatapos, kinuha niya ang walis tingting at nilinis muli ang bakuran na dati na namang malinis. Nakmamadaling pumunta si tatay sa poso sa likod para umigip ng tubig. Hinugasan ang mga plato sa palanggana. At mabilis na pumunta sa kalan de kahoy para maginit na gatubig na ipaniligo ko. Para matulungan si tatay na tila hirap sa paglalakad. Hinubat ko ang jacket ko at tinupi ang manggas para tumulong sa pagsisiba ang kahoy. Pero mahigpit niyang tinabik ang kamay ko. Salubong ang kilay na pinagalitan niya ako. Sinabing dahil nagpakapagod ako buong linggo sa pag-iisip sa Maynila. Dapat daw akong magpahinga dito at hindi na gumawa ngang kahit ano. Pinilit niya akong pumasok sa kwarto para mahiga sa maaliwalas na higaan at hindi niya ako pinayagang igalaw man lang ang daliri ko sa mga gawaing bahay. Nakatayo sa gitna ng inuusok na kusina. Pinapanot ang nakakubang likod ni tatay habang nag-abo at nagluluto ng kanin. Nakaramdam ako ng hindi may paliwanag na pihati. Ako ay isang matandang lalaki na bilyonaryo. Kayang-kaya kong maghireng 10 kasambahay. Ngunit pagtuntong ko sa lumang bahay na ito, naging isa na naman akong 3 taong gulang na paslit, na pinagsisilbihan ng todo ang isang 70 taong gulang na ama. Ang pagkakasalungat sa pagitan ng sikreto kong pagiging milyonaryo at ng realidad ko dito bilang isang mahirap na bunsong kailangan ng kalinga ay nagpagulo sa isip ko. Ang bigat ng malupit na kasinungalingang ito sa aking pamilya ay patuloy na sumasakal sa akin. Pasado 10:00 ng umaga. Isang malakas na busina ang basak sa katahimikan ng bahay. Ang lumang delivery truck ni Kuya Ramon ay pumasok sa bakuran. Ang maalikabok na truck ay tatatnam ng sticker ng iba't ibang inumin at chichirya. Tumalon mula sa driver's seat si Kuya. Hinubat ang pawisang uniforme at isinabit sa side mirror. Sunok ang balat niya sa aro. Lubok ang mapisngi. At ang makamay niya ay magaspang. Makalyo. At litaw ang maugat. Nang makita niya ako sa ilalim ng bubong, ngumiti siya ng malapat. Lumapit. At malakas na tinapik ang balikat ko. Hoy, bunso! Bakit ang payat mo? Puro ka siguro delatang ulam diyan sa Maynila. Bago pa ako makasagot. Narinig namin ang ugong ng tricycle mula sa labas ng gate. Si Ate Tala. Karga-karga ni Ate Tala sa likod niya, ang 4 na taong gulang niyang anak na si Makoy. Ang pamilya ng asawa ni Tala sa kabilang bayan ay mga magsasaka rin kaya hindi sila ganun nakakaangat. Pagkaparada tricycle. Masiglang bumati si Tala at iniabot ang isang itim na plastik na puno ang sariwang sitaw at kalabasa na bagong pitas sa kanilang bakuran.
Nang makita ko ang kapatid ko na dati nagtatakbo ng may pigtails, na ngayon ay isa ng tipikal na nanay sa probinsya na pinatigas ng hirap ng buhay. Nadurog ang puso ko. Sa wakas, kumpleto na ang pamilya. Mahirap ngunit nag-asikaso sa isa't isa. At walang humpay ang tawanan. Inilabas ni tatay ang handa mula sa kusina at inilapak sa linoleum sa sala. Walang mamahaling pagkain sa hapag. Pritong tilapia, pork adobo, at mainit na sinigang na may malalaking hiwangang gabi. Iyon lang. Umupo kaming apat na nakabilog. Sinusubuan ni Ate Tala si Makoy ngang sinigang bago tumakbo ang bata palabas sa bakuran para maghabol ngang tutubi. Naging masaya at mainit ang buong oras ngang pagkain. Nagreklamo si Kuya Ramon na bumagsak daw ang kita sa pagde-deliver ngayon at kahit magpakapagod siya ay walang naipon. Nagbuntong hininga naman si Tala. Sinabing mahina ang ani nega palay ngayon. Pero tumaas naman ang presyo nega abono. Kaya kailangan daw niyang humanap nega sideline para sa pambayat sa kindar ni Makoy. Tahimik lang na nakikinig si tatay. Habang nilalagyan niyang laman ng isda ang plato ko. At pinagsabihan kaming makakapatid na laging magmahalan. Nakatakip ako at tahimik na ngumunguyang kanina parang robot. Puno ang bibig ko pero wala akong malasahan. Nagsimulang mamuha ang malamig na pawis sa noo ko. Naninikip ang dibdib ko. Naghihintay kung kailan mabubuksan ang totoong pakaieng paktitipong ito ang tungkol sa 2,000 piso. Gagamitin kaya ni Kuya ang kahirapan niya para humingi ngang mas malaki? Gagamitin ba ni Ate Tala ang pagiging mahirap nila para siguraduhing makuha ang bahagi niya? Handa na akong isuko kaagad ang share ko para mapanatili ang kapayapaan. Hindi ko kailangan ang pera. Ayoko lang makita na masira ang manipis na samahan ng pamilya dahil sa pera. Ngunit lumipas ang oras. Nangalahati na ang sinaing. Wala pa ring nagbabanggit tungkol sa pera. Nag-usap lang sila tungkol sa kapitbahay naming si Mang Karding at tungkol sa ipinapatayong sementadong kalsada. Ang nakakapanindig balahibong katahimikang ito ay lalo pang nagpakaba sa akin. Hinihintay ba nila akong maunang magsalita? Isa ba itong mataas na antas ng psikolohikal na labanan ng pamilya laban sa akin? Ibinaba ko ang kutsara at kinuha ang baso para uminom ng sunod-sunod. Patuloy akong nagdududa. Iniisip kong sa likod ng mga kulubot ngunit masayang mukhang ito ay may nakatagong sakim na kalkulasyon. Bago ko pabasagin ang nakakasakal na katahimikan at maunang magsalita, ibinaba ni tatay ang kutsara niya. Pinunasan niya ang bibig gamit ang likot ng kanyang kamay at malakas na tumihim. Sa isang iglap, naging parang sementeryo sa tahimik ang buong bahay. Tila sasabog ang puso ko palabas ng dibdib ko. At lahat ng mata ay napatingin kay tatay. Dumating na ang sandaling ng pahuhukom. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko aalisin ang maskara ang pagiging isang mahirap ngunit mabuting anak. Sobrang tahimik ng sala. Tanging ang langit-ngit ng lumang ceiling fan ang maririnig. Pinigilan ko ang hininga ko at itinago ang nanginginig na magakamay sa ilalim na gamesa. Basang-basa ang mga palat ko sa malamig na pawis. Kumuha si tatay ng mainit na kape mula sa termos niya. Humigop ngang kaunti. At dahan-dahang nagsalita. Habang pinakmamasdan niya isa-isa ang maanak niya, sa akin pinakamatagal na tumigil ang kanyang paningin. May hindi may paliwanag na lungkot sa kanyang mata. Sa mababa. Mabigat. Ngunit buong boses. Nagsimula siyang magsalita. Yung lupang palayan sa dulo ng baryo natin ay nabili ng gobyerno. Umabot ng 2 milyon piso ang bayad sa atin. Pumasok na yung para sa bank account ko noong isang araw. Ang balak ko, yung 200,000 piso. Ipapagawa ko nitong butas sa yero natin at ipapayos ko yung pader na nasira. Tapos, yung natitirang 1,800,000 piso. Hahatiin ko sa inyong makakapatid. Panimulang puhunan na 1,800,000 piso. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung hahatiin sa 3, magkakaroon kami ng 600,000 piso bawat isa. Para sa akin na nanalo sa loto, ang perang iyon ay wala pa sa kalahati ngang upa sa isang buwan ng aking machondo sa BGC. Ngunit para sa aking kuya at ate, isa itong himala na makakapagbigay ginhawa sa kanilang buhay. Inihanda ko na ang lalamunan ko. Kinakabisado ang linyang, Kuya, ate, sa inyo na po ang bahagi ko. Para ito sa pag-arte ko bilang ang inosente at mabait na bunsong anak na walang pakialam sa pera. Ngunit bago pa ako makabukang bibig, malakas na pinalo ni Kuya Ramon ang mesa. Inilayo niya ang kanyang plato at sumigaw kay tatay. Tatay, bakit niyo naman kailangang hatiin ng pantay-pantay?
Hindi kailangan. Malinaw na nakpatuloy si kuya. Sabi niya. Dahil siya ang panganay. Siya naman ang nakatira rito para alagaan si tatay. At kumikita naman siya sa pagiging driver kaya hindi sila mamatay sa gutom. Sinabi naman niya na si Tala. Kahit may maliit lang silang sari-sari store, ay maayos ang pagsasama mag-asawa. At may maayos na bahay mula sa kanyang mabiyenan. Ang problema raw ay ako. Si Mateo na bunso natin, nag-iisa siyang nagpapakapagod sa Maynila, di ba? Sa sikip ngang lugar at daming ang tao doon? Makano ang kailangan niyang bayaran sa upa at pagkain? Ang daming gastos dun. Tatay. Sa 1,800. 0,00 na yon. Ibigay niyo na kay Mateo ang 1,400. 0,00 piso. Decidido si kuya. Ako raw ang pinaka nakapag-aral sa aming tatlo at nagtatrabaho sa opisina. Ngunit ang cost of living daw sa Maynila ay 10 beses kaysa sa probinsya. Bukod pa rito, kailangan ko raw magpakasal balang araw. Mahanap ngang maupahan. At magpalaki ngang anak. Paano raw ako mabubuhay sa Maynila nang walang malaking pera? Yung natitirang 400,000 piso ay paghahatian na lang nilang dalawa ni Tala ng 200,000. Magagamit daw ito ni Tala na pandagdag puhunan. At kay kuya ay pambili lang ng bagong gulong para sa kanyang lumang truck ay sapat na. Si Tala, na nakaupo sa tabi ni kuya, ay mariing tumango bilang paksang ayon. Pinunasan ni Tala ang pawis niya gamit ang laylayan ng kanyang duster at tinignan ako ng may tapat na mga mata. Tama. Sino ba ang mag-aalaga sa bunso natin kung makasakit siya mag-isa sa Maynila? Kung may malaking pera sa bangko, kahit paano may tutubo. Malaking tulong na yon pang upa. Naiyak na dagdag ni Tala. Nakita raw niya ang punit-punit kong backpack at ang luma kong polo. At sobrang nasasaktan daw ang puso niya para sa akin. Wag ko na raw alalahanin ang hatian niya at kunin ko na ang pera. Paulit-ulit niyang iginiit. Sa ginawang sakripisyo ng aking kuya at 8, nawalan akong salita. Nanigas ang buong katawan ko. At parang may nakabara sa lalamunan ko kaya hindi ako makapagsalita. Parang may naksubo sa akin ng tuyong buhangin. Nawalan ng laman ang utak ko. Ang aking makasarili at mapanghusgang isip na naniwalang makakagatan ang pamilya dahil sa pera ay napalitan ng matinding hiya at pandidiri sa sarili. At ang pader ng depensa na maingat kong itinayo ng ilang buwan ay agad na naduro ng labis na kaligayahang nararamdaman ko. Dalawang emosyon ang sabay na dumaksa. Bumuhos ang maluha at umagos sa aking mapisngi. Nagmamadali kong pinunasan ang mga luha gamit ang likot ng aking kamay. Pilit na kumakaway at sinabing hindi patas iyon para sa kanila. Sinabi ko na may maganda naman akong trabaho at sapat na ang sweldo ko para sa sarili ko kaya hindi ko kailangan nenega ng kalaking pera. Ngunit mabilis na pinutol ni kuya ang magasalita ko. Ikaw na bata ka. Hindi mo alam na madilim ang kinabukasan mo. Kung nagdesisyon na si tatay at kami, makinig ka na lang. Huwag ka nang sumagot sa mga nakakatanda. Pinandilatan ako ni kuya. Samantala, si tatay ay naiyak na lamang na pinakmamasdan kaming tatlong magkakapatid na naktatalo dahil sa pagbibigayan sa malaking halagang ng pera. Sa kulubot na mukha ni tatay, nakita ko ang pinakamasaya at pinakamaamong ngiti sa buong buhay ko. Ang wagas na pagmamahal ng pamilya na hindi kayang kainin ng anumang pra ay pumuno sa aming hapagkainan. Maagang sumapit ang gabi sa probinsya. 8:00 pa lang nga gabi pero balot ng matinding dilim at katahimikan ang paligid. Tanging ang huning ngamba palaka mula sa palayan at ang patang ngang hamok sa takpi-takping yero ang maririnig. Nakahiga ako sa may G30. Taong gulang nakaway na kama. Nakapatong ang brazo sa nu. At nakatulala sa mongsa sa kizama. Ang nangyari sa hapagkainan kaninang tanghali ay parang slow motion na umulit sa isip ko. Dinadaganan ng matinding konsensya ang dibdib ko. Isa akong mapakunwari. Ako ang pinakamalaking sinungaling at basura sa buong mundo. Ang pinakamamahal kong pamilya. Ibinigay ang natitirang barya sa kanilang nga bahagi para tulungan ang bunso nilang mahirap. Gayong kaya ko namang bumili ng buong building sa Maynila. Habang binabagabag akong konsensya ko at pabaling-baling sa higaan, may narinig akong maingat na yabag mula sa labas at mahinang katok sa pinto. Bumangon ako at nagtanong kung sino iyon. Bumukas ang maingay na pintong kahoy at nakangiting pumasok si Ate Tala. Nakatipto si Tala para hindi magising ang iba at lumapit sa higaan ko. Sa ilalim ng mapusyaw na ilawng bumbilya. Nakita ko ang makamay niya na naging magaspang at bitak-bitak na dahil sa mabibigat na gawaing bukit at paglalaba. Mula sa kanyang likuran.
Inilabas niya ang isang maliit na plastik at inilagay sa kamay ko. Pagbukas ko, may kakanin na nakabalot sa pulang celofane, ilang tinapay, at ilang piraso ng candy. Pabulong na nagsalita si Tala. Nakuha ko yan kahapon sa pista sa kabilang bayan. Mateo, kainin mo yan pak nagugutom ka sa bayahe pabalik ng Maynila. Sana makahanap ka na rin nga mabait na babae at mag-asawa ka na. Paano na kung magkasakit ka mag-isa sa malayo? Isang simpleng balot mula sa pista. Ang tila dumurog sa puso ko. Ang balot na iyon, nawala namang halos halaga, ay naglalaman ng walang katumbas na pagmamalasakit ng isang ate para sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Umupo sandali si Tala at inusisa kung paano ang buhay sa kumpanya at kung binubuli ba ako ang boss ko. Pilit kong nilunok ang iyak ko at nagsinungaling na mababait naman ang nakatrabaho ko. Habang pinagmamastan ko ang likot niya pagalis para patulugin si Makoy, muntik ko nang ibunyag ang totu. Ate, sobrang yaman ko talaga. Pwede kong gibain ang maliit mong sari-sari store at ipatayo kita ngang sarili mong grocery. Ngunit hindi lumabas ang mga salitang iyon sa lalamunan ko. Natakot ako na baka ang biglang katotohanang ito ay sumira sa aming tahimik na buhay at magtayo ng malamig na pader sa pagitan namin bilang mayaman at mahirap. Kalahating oras matapos umalis si Tala. Bumukas muli ang pinto. Si Kuya Ramon. Amoy sigarilyo at usok ng tambutso na pumasok si Kuya. Hinila ang plastic chair at umupo sa harap ng lumang desk ko. Sa makamay niya ay may dalawang vacuum sealed na paketeng premium na kasoy mula Palawan. Napakamot ng ulo si Kuya. Nahihiya. At nagdahilan. Bigay yan ng boss ng kliyente ko nung nakaraang buwan. Ayokong ganyan. Matigas. Mabubulok lang yan dito. Dalhin mo na. Kapag nag-overtime ka sa opisina, huwag kang inom ng kape na nakakasama sa katawan. Ito na lang nguyain mo. Nagbanta pa si Kuya na huwag akong kakain ng kung ano-ano sa kalye sa Maynila dahil baka makasakit ako. Habang nakatingin sa mabigat na paketeng kasoy sa ibabaw ng mesa, hindi ko na makontrol ang emosyon ko. Noong bata pa kami, tamat mag-aral si Kuya at lagi lang naglalaro nga. Gagamba kaya laging pinapalo ni tatay. Ako ang gumagawa ng assignments niya at nagtuturo sa kanya ng multiplication table. Pero ngayon, ang kuyang lumaki sa hirap ay ibinibigay ang pinakamahalagang regalong nakuha niya mula sa dugo at pawis niya sa kanyang kapatid na nakapag-aral. Ang pagmamahal ngang makakapatid na pumuno sa masikip at lumang kwartong ito ay mas maliwanag at mainit kaysa sa anumang diamante o mamahaling gamit na meron ako. Nang gabing iyon, yakap-yakap ko ang kakanin mula kay Tala at ang kasoy mula kay Kuya. At tahimik akong umiyak na parang bata. Hanggang sa mabasangang luha ang unan ko. Pinunit ko ang sarili kong puso sa pagitan ng aking pagkukunwari at ng wagas na pagmamahal ng aking pamilya. Hindi agad tumigil ang mga luha ko kaya hindi ako makatulog. Sobrang pagod ang katawan ko dahil sa mahabang biyahe. Ngunit gising na gising ang diwa ko. Ang ayos ng kwartong ito ay saktong-sakto pa rin noong araw na umalis ako papuntang Maynila para magkolehiyo. Ang natutuklap na pintura, ang sirang plywood na desk. Ngunit may isang bagay na naiba. Ito ang hinihigaan ko ngayon. Ang sapin sa ilalim ngang manipis na kumot ay bagong laba at napakalinis. Wala itong gusot. At ang amoy ng banig na natuyo sa araw at may pabango ng fabric conditioner ay kumakalat. Siguradong nilaphan ito ni tatay nang malaman niyang uuwi ang anak niya. Pinatuyo sa ilalim ng tirik na araw. At pinlansa pa para ihanda. Ang maliliit na bakas ng pag-alaga niya ay parang mga karayom na nakaturok sa konsensya ko. Hindi ko na matagalan ang katotohanang inilihim ko ang pinakamalaking sikreto sa buhay ko sa aking pamilya. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw sa orasan, tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Nang oras na iyon, narinig ko ang pagkalatkat ng lumang tsinelas mula sa pasilyo. Dahan-dahang umikot ang doorknob at bumukas ang pinto. Automatiko kong ipinikit ang aking mga mata, inayos ang pahinga ko, at nagpanggap na natutulog ng mahimbing. Sa tulongang liwanag ng buwan, isang anino ang lumapit sa aking kama. Si tatay. Tinitigan ni tatay ang mukha ko. Hinila ang manipis na kumot mula sa baywang ko pataas sa aking lig. Maingat niyang inayos ang kumot sa tagiliran ko para hindi pumasok ang malamig na hangin. Sa tuwing sumasagi ang magaspang at makalyong kamay ni tatay sa braso ko, nararamdaman ko ang kakaibang init. Lumingon si tatay sa lumang electric fan at bahagyang iniba ang direksyon para hindi direkta ang hangin sa mukha ko. Nag-alala siyang baka matuyo ang lalamunan ko at sipunin ako.
Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, matagal na tumayo si tatay sa tabingang kama ko. At saka siya huminga ng malalim. Hindi iyon buntong hininga ng pagod o problema, kundi isang hindi may paliwanag na kapayapaan at kaluwagan ang buong kaligayahang maramdaman ng isang ama na kapiling ang kanyang anak. Pabulong na sinabi ni tatay sa akin. Mateo, basta mabuhay ka lang ng malusok. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas ng walang ingay. Ang tahimik ngunit kasing bigat ng bundok na pagmamahal ng aking ama. Ang bawat simpleng galaw niya, na hindi na kailangan ng mabulaklak na salita, ay nagpatunaw sa puso kong parang bakal. Pagsikat ng araw, ginising ako ng tilaok nga manok. Malamig ngunit sariwa ang hangin sa probinsya tuwing umaga. Paglabas ko sa bakuran ng nakajacket, may manipis na hamok sa sangangang mangga. Mula sa kusina, nakita ko ang apoy mula sa kalan at naamoy ang nakakagutom na bangong pinakuluang buto-butong baka bulalo. Nang dahan-dahan akong lumapit sa kusina, nakita ko si tatay na nakaupo sa maliit na bangkito. Nakpapasok na kahoy sa kalan. Nang makita niya ako, pinunasan niya ang pawis sa noo at ngumiti ng malapat. Sabi niya, mahilamos na raw ako para makahigop ngang mainit na sabaw ngang bulalo para mawala ang panlalamig ng katawan ko. Gumising si tatay ng alas 4 ng madaling araw. Nagbisikleta papunta sa palengke ng bayan para bumili ng pinakamagandang buto ng baka na may utak. At pinakuluan ito ng matagal. Ito raw ang pinakamagandang pampalakas ng katawan dahil magdamak akong nasa bus. Nakangiting pagmamalaki niya. Umupo ako sa lumang semento ng kusina para painitin ang sarili ko sa tabi nga apoy. Sinalinan ni tatay ang isang malaking mangkok ng sabaw ng bulalo. Nilagyan ng bawang at sibuyas. Tinimplahan ng paminta. At inabot sa akin. Ipinatong niya ang pinakamalaking buto na may pinakamaraming laman sa mangkok ko at pinaalalahanan akong uminom ng dahan-dahan dahil mainit. Yakap-yakap ang mangkok, humigop ako ng sabaw. Ang malalim at malinamnam na lasa ng pinakuluang baka ay gumuhit sa lalamunan ko. Unti-unting pinapainit ang buhok kong pagkatao. Tinitigan ko ang nakakubang likot ni tatay sa liwanag ng apoy at nangako ako sa sarili ko. Sa huling pagbisitang ito, tatapusin ko na ang lahat ng pagpapanggap at kasinungalingan. Tatapusin ko ang dulang itong kahirapan at ibabalik ko sa aking dakilang pamilya ang tunay kong kakayahan na suklian ang kanilang pagmamahal. Matapos kumain at akmang mahuhugas ng plato, pinigilan ako ni tatay. Pinapanot niya na lang ako ng TV sa sala para magpahinga. Dahil nagisip daw ako buong taon sa opisina. Umakyat ako sa sala. Binuksan ang lumang box TV at nanut ng balita. Ang ingay ng TV na pumuno sa tahimik na bahay ay nakapagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi iyon nagtagal. Pagsapit ng alas 10. Nagsimulang uminit ang sikat ng araw sa bakuran. Mula sa likod bahay, may narinig akong kalampak ng kawayang hagdan na tumama sa pader. Dahil sa masamang kutob, tumakbo ako papunta sa likuran. At parang tumigil ang puso ko sa nakita ko. Si tatay, umaakyat sa umaalok na kawayang hagdan patungo sa ibabaw ng yero sa likod ng bahay. Sa isang kamay, may hawak siyang maliit na timbaeng semento. At sa kabila naman ay may trowel kutsara eng mason. Dekada na ang bubong na ito. Kaya tumutulo ito tuwing umulan at punong lumot. Naalala ko ang sinabi niya kahapon na gagamitin niya ang pera sa pagpapayos ng bubong. Dahil mahal at matagal kong tatawag pangang tubero o mason. Naisip ng masipak na si tatay na siya na lang ang magtatapal ng semento sa yero o fulkasil. Nanlaki ang mga mata ko at sumigaw mula sa ibaba. Tatay, bumaba po kayo diyan. Madulas po. Baka maaksidente kayo. Tatawag na lang ako ng gagawa niyan. Ngunit lumingon lang sa ibaba si tatay at tumawa. Sabi niya, sanay siya sa pagiging construction worker sa Maynila noong bata pa siya. Kaya maliit na bagay lang daw ito. Tatapalan lang daw niya, at bababa agad kaya pumasok na raw ako sa loob. Ngunit ang makalamnan ng isang 70 taong gulang na lalaki ay hindi na kinaya ang bigat ng panahon. Pagbaba ng kamay ni tatay para tapalan ang butas sa yero. Natapakan niya ang madulas na lumot, nawalan ng balanse si tatay. Nahulog ang timbangang semento at bumaksak. Nakalat ang semento sa lupa. Sumunod ang isang malakas na kalabok nang dumulas si tatay mula sa bubong at bumaksak sa lupa. Katabingam nga pinakpatungan ng kahoy panggatong. Tatay, parang baliw akong sumigaw at tumakbo palapit. Nakabaluktot si tatay sa lupa. Hawak ang kanyang bewang. At nakangiwi sa matinding sakit.
Ang ungol na lumabas mula sa kanyang mga labi ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ko. Nagmamadali akong lumuhod at yinakap ang kanyang balikat habang umiyak at nagtatanong kung saan ang masakit. Para hindi mag-alala ang anak niya, kinagat ni tatay ang kanyang labi at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Walang nabali. Naipit lang siguro ang ugat ko sa likod kasi matanda na. Inakbayan ko siya at sinubukang itayo sa pamamagitan ng pag-alalay sa kanyang makilikili. Sa sandaling iyon, ang pawisang damit ni tatay ay tumaas ng bahagya. At naramdaman ng mga daliri ko ang isang napakalaki at bukol-bukol na peklat na umaabot mula sa kaliwang balikat hanggang sa gitna ng kanyang likod. Mukha itong higanteng alupihan na kumakain sa kanyang gulugot, isang nakakapanghilakbot na peklat. Biglang bumalik sa akin ang isang mapait na alaala mula sa aking pagkabata. Nang maagang pumanaw si nanay at nasira ang buhay namin, iniwan kami ni tatay kay Lola para makapunta sa Maynila at maktrabaho sa construction site. Isang araw sa matinding init ng tag-araw, habang nagbubuhat ng semento at hollow blocks, isang bakal ang nahulog mula sa mahinang scaffolding at pumunit sa likod ni tatay. Dinala siya ng duguan sa ospital. Ngunit dahil natakot siya sa gastos at kailangan niyang magpadala ng pambili namin ng pagkain, tumanggi siyang ma-admit at bumalik sa trabaho matapos lang tahiin ng basta-basta. Ang sugat na hindi nagamot ng maayos ay naimpeksyon at naging isang malaking peklat na habambuhay niyang daladala. Sa sandaling nahawakan ko ang peklat na iyon, naamoy ko ang pinakamasamang amoy ng aming kahirapan. Iyon ang medalyang kanyang dakilang sakripisyo. Ang bakas ang dugong ibinuhos niya para lang mapakain at mapag-aral kaming magkakapatid. Bigla akong napahagulgol. Umagos ang mga luha at tumulo hanggang sa aking baba. Nanginig sa sobrang sakit ang mga braso kong nakayakap kay tatay. Sobrang nasusuklam ako sa sarili ko, habang nagmamaneho ako ng luxury car at kumakain ng steak sa mga fine dining restaurant sa Maynila. Minsan ko man lang bang naisip ang duguang likod ng aking ama. Ang bakas ng matinding sakripisyong ito, ang matinding pagsisisi, ay sumakal sa akin. Nang umiyak ako habang nakabaon ang mukha sa kanya, ang sugatang ama pa ang nag-alo sa akin. Tinapik niya ang likod ng kamay ko at malakas na tumawa. Sinabing umiyak ako na parang bata sa maliit na bagay. Pilit na tumayo si tatay ngunit hindi pumayag ang kanyang likod. Dahil sa matinding sakit, muli siyang napaupo. Wala ng oras. Binalewala ko ang pagtutol niya na baka marumihan ang damit ko, at pinuhat ko si tatay sa likod ko piggyback. 15 minuto ang layo ang barangay health center kung lalakarin. Naglakad ako ng dahan-dahan at maingat para hindi mabigla ang likod niya. Ang bigat ng isang payat na matandang lalaki na wala pang 50 kilos ay nadama ko sa balikat ko, mas mabigat pa sa bundok. Hindi ito bigat ng katawan, kundi ang bigat ng responsibilidad ng isang haligi ng tahanan at ang lalim ng kanyang sakripisyo para sa akin. Habang buhay akong may utang na loob sa lalaking ito. Habang naglalakad sa kalsada, Nege Barrio, nagulat ang mga kapitbahay at nagtanong kung ano ang nangyari. Kahit halos mamatay sa sakit, taas noong sumagot si tatay. Ang bunso kong si Mateo, umuwi galing sa trabaho sa Maynila. Nung maaksidente ako, kinarga niya ako. Pagdating namin sa health center, naamoy na amoy ang alkohol. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ang nurse on duty na kabaryo rin namin ay nagulat at mabilis na pinadapa si tatay sa kama na may puting sapin. Pagkatapos suriin ang kanyang likod, nakahinga ng maluwag ang nurse at sinabing walang baling buto. Nabigla lang ang makalamnan. Pinahiran ng ointment si tatay at nilagyan ng 2 malalaking salonpas ang namamagang likod. Habang nakadapa sa kama, panay ang kwento ni tatay sa nurse. Puno ng pagmamalaki ang boses niya. Ang Mateo ko, nagtatrabaho sa matataas na building sa BGC sa Maynila. Nakapolo at slacks araw-araw. At laging nakikipag-meeting sa mga banyaga. Ang aking buhay sa Maynila, dagdagan pa ang eksaherasyon ng isang matanda sa probinsya, ay naging isang alamat ng tagumpay. Inggit na tumingin sa akin ang nurse. Naku tay, ang swerte niyo, ang kasanso na naganak niyo. Tapos umuwi pa at pinuhat kayo. Napakabuti namang anak. Nakatayo ron at naririnig ang magkapapuri. Pakiramdam ko ay puputok ang mukha ko sa hiya. Kahihiyan na tumatagos hanggang buto. Kung malaman kaya nila na nagduda ako sa mga kapatid ko dahil sa 2,000 piso at paulit-ulit na nagsinungaling para itago ang malaking yaman ko. Matatawag pa kaya nila akong mabuting anak.
Matapos bigyan ng pain reliever at mapahiran ng gamot, lumabas na kami ng health center. Dahil nabawasan na ang sakit, nakmatigas si tatay na hindi na magpabuhat sa akin. Kailangan daw niyang ilakat ito para lumuwag ang kalamnan. Mula sa sementadong kalsada, umaalingaw-ngaw ang init ng tanghali. Naglakad kaming mag-ama sa ilalim ngang lilim ngang gapuno sa gilid ngang kalsada. Inakbayan ako ni tatay para umalalay, habang humihinto paminsan-minsan. Sa maikling paglalakat na iyon, biglang hininaan ni tatay ang boses niya, at seryosong nagsalita. Mateo, huwag mo masyadong isipin yung ibinigay nilang bahagi sa iyo ni na Kuya Ramon at Ate Tala. Alam ni tatay ang ugali mo. Alam kong laging mababa ang tingin mo sa sarili mo at palagi kang natatakot dahil lumaki tayong mahirap, pero may gusto lang akong sabihin. Ang dugo at laman. Kahit anong hirap ng buhay, mas matibay yan kaysa sa anumang pera sa mundo. Si kuya mo na madaling magalit. At si Tala na nagbibilang ng barya sa palengke, ganyan lang sila dahil kailangan nilang mabuhay sa malupit na mundong ito. Pero pagdating sa bunso namin, walang halong kalkulasyon ang pagmamahal nila. Hinikpitan ni tatay ang hawak sa balikat ko. Kaya tanggapin mo ang pera ng maluwag sa loop. Habang lumalaban ka ng mag-isa sa Maynila, yan ang magiging proteksyon mo. Ang mabuhay kang malusog at masaya. Makahanap ng mabuting asawa at makaroon ng mayos na pamilya. Yan na ang pinakamagandang bayad mo sa aming makakapatid at kay tatay. Mapuro ang mga salita ni tatay. Ngunit malakas itong yumanik sa kaluluwa ko. Bawat salita niya ay parang martilyo na bumabasag sa pader ngang pagiging makasarili na itinayo ko nitong mga nakaraang buwan. Sa halip na sumagot, mahigpit kong niyakap ang nakakubang balikat ni tatay at tumango ng may determinasyon. Sa puso ko, nakapagdesisyon na ako ngang pinakamahalagang hakbang para sa kinabukasan ko at ng pamilya namin. Ang 3 araw na weekend ay mabilis na lumipas. Oras na para mag-impake at sumakay sa unang biyahe nga, provincial bus pabalik sa Maynila sa Lunes ng umaga. Sa huling gabi ko sa probinsya, kapansin-pansin ang kalungkutan sa bahay. Nawala ang masayang tawanan at napalitan ng mabigat na katahimikan. Nakaupo si tatay sa linoleum. May 2 salon pas sa likod. At isinisiksik ang mga gamit ko sa lumang backpack ko. Kahit paulit-ulit kong sinabi na ako na ang mag-impake dahil kaunting damit lang naman, ayaw pa rin niya. Sabi niya, kung magulo daw akong mag-impake, baka malukot ang mapolo ko at mapahiya ako sa Maynila. Gamit ang magaspang at matatabang daliri niya, maingat niyang inayos at inirol ang luma kong damit para lumiit ang espasyo. Matapos ilagay ang mga damit, naglabas si tatay ng mga pagkain na inihanda niya noong mga nakaraang araw at itinago sa ilalim ng mesa. Unang inilabas ang 2 plastik na mahigpit na nakatali. Daing na bangus at bagoong. Binalot ng makapal para hindi mangamoy. Wala namang kwenta ang isda sa Maynila. Walang lasa. Pak wala kang gana kumain. Ito ang ulamin mo. Tapos, may isang lalagyan ng adobong tuyong baboy na walang sabaw. Binili ni Tala yung karne niyan sa palengke kahapon at matagal na pinakuluan. Lagi ka kasing bumibili sa labas. Wala kang oras magluto. Magsaing ka na lang ng kanin. Ito ang iulam mo. At sa gilid ng bag ko, inilagay niya ang paborito kong suman na nakabalot sa plastik. Sabi niya, kung magutom man ako sa bayahe sa bus, wag na daw akong bumili ng mahal sa bus stop. Ito na lang daw ang kainin ko. Tuwing may inilalagay siyang gamit, paulit-ulit na parang sirang plaka ang mapaalala ni tatay. Isara mo ng mabuti ang bintana pag natutulog ka sa gabi. Baka sipunin ka. Pagdating mo sa terminal, mag-ingat ka sa mandurukot. Yakapin mo yung bag mo. Bago ka magtanggal ng gamit pagdating sa bahay, tumawag ka muna. Ito yung mali niyang naririnig ko taon-taon ng walang labis at walang kulang. Dati, nakakasakal at nakakairita ang mga paalalang ito. Ngunit ngayong gabi, habang hirap kumilos si tatay, ang mga pangaral na iyon ay parang pinakamatamis na oyayi. Iyon ang walang katapusang atensyon sa anak. At isang orasyon ng dakilang pagmamahal na tanging magulang lang ang kayang ulitin habang buhay. Tinitigan ko ang punit-punit na backpack na halos pumutok sa daming ang laman. At muli na namang nangilit ang luha ko. Ano ba itong ginagawa ko? Isang milyonaryo na may sariling kondo sa gitna ng BGC. May dandang milyong piso sa bangko bilang VIP client. Pero heto ako,
Nakatingin ng walang kibo sa daing at adobo na ibinabalot ng amang may baliyata sa likod para hindi ako mamatay sa gutom. Nakakapasong hiya at paksisisi ang tumagos hanggang sa mga buto ko. Narealize ko na ang mga simpleng pagkaing probinsya na ito ay daang beses na mas mahalaga kaysa sa kahit anong luto ngang sikat na chef na nakain ko na. Habang kumuha ng tubig si tatay sa kusina para inumin ang pain reliever niya, dahan-dahan akong lumapit sa higaan niya. Inilabas ko mula sa wallet ang 2,100 pisong bill na inihanda ko. Tiniklop ko ito ng maayos at isiningit sa ilalim ng lumang unan ni tatay. Kumpara sa yaman ko, barya lang ito, ngunit ito lang ang munting paraan ng isang bunsong anak para makabili, man lang ng maraming salon pas si tatay at makakain ng paborito niyang lomi. Bukas ng umaga pag alis ko, makikita niya ang 2,000 ito habang nagtitiklop ng kumot. Naisip ko palang ang ngiti niya kapag nalaman niyang palihim akong nag-iwan ng para sa kanya. Medyo gumaan na ng konti ang pakiramdam ko. Pagbalik ni tatay, inilagay niya ang mabigat na backpack sa gilid at pinatay ang ilaw para matulog na ako dahil maaga pa raw ako bukas. Hindi ako madaling nakatulog ng gabing iyon. Sa pagitan ng pagtulog at pagising, nakatayo ako sa isang malaking sangandaan. Sa isang banda, nandun ang marangyang ngunit malamig na buhay ng isang mayaman. Sa kabilang banda, ang maalikabok ngunit punong-punong nginit at pagmamahal na daan ng pamilya. At ngayon, alam ko na kung saan ako dapat maglakad. Ang mabigat na pagmamahal sa loop ng sirang backpack ang gumising sa natutulog kong konsensya at kabutihan. Isang malaking pagbabago ang nahihintay na babago sa buong buhay ko. Habang iniiwan ang luntiang palayan at bakubakong kalsada, tahimik na bumibiyahe ang bus pabalik sa Maynila. Nakasandal ang ulo ko sa bintana at nakatulala sa mga dumadaang tanawin, ngunit may kakaibang pakiramdam ngang kawalan sa puso ko. 3 araw na ang nakalilipas. Umuwi akong puno ng pagdududa at depensa. Ibang-iba na ngayon. Ang pabigat na nasa balikat ko ay hindi na ang sirang backpack, kundi ang pag-ibig ng aking pamilya at ang mabigat na konsensya dahil sa aking pagpapanggap. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko para umidlip, ngunit ang duguang peklat ni tatay ay hindi mawala sa isip ko kaya nahihirapan akong huminga. Bandang hapon, pumasok na ang bus sa terminal sa Cubao. Ang nakakasakal, na init at usok, ang walang katapusang busina, at ang dami ngang tao. Sinukbit ko ang punit-punit na backpack sa balikat ko, sumingit sa maraming tao, at dumiretso sa sakayan ng taxi. Sa likod ng taxi na mabagal na umusad sa matinding traffic sa EDSA, nakita ko ang mailaw at mararangyang ilaw ng Maynila. Ngayon, iba na ang tingin ko rito, pakiramdam ko nakakasakal na ito. Ilang taon na ang nakalipas nang lumuwas ako ng walang dala. Nakipagsabayan sa mabilis na takbo ang buhay sa lungsod na ito, at nang yumaman ako, umasta akong parang hari. Ngunit matapos ang pag-uwi sa probinsya, narealize kong ang ugat ng kaluluwa ko ay nakatanim pa rin sa ilalim ng puno ngangba. Sa bahay kung saan nakikita ang liwanag ng apoy mula sa kalan. Huminto ang taksi sa harap ng isang napakataas at luxury condo sa gitna ng BGC. Ang matataas at magagandang ilaw ay parang talon na bumabagsak sa mga pader na yari sa mamahaling bato. Ang security guard na nakauniforme ay nagsaludo at bumati ng magalang sa tapat ng glass door. Naglakad ako sa lobby na may amoy ng mamahaling pabango. In-scan ang aking card at sumakay sa private elevator papunta sa taas. Sa refleksyon ng makintab na dingding, nakita ko ang sarili kong mukha na mukhang katawa-tawa sa panahong iyon. Isang lalaki na nakalumang damit, may suot na sirang backpack, nakatayo sa gitna ng 1 bilyong pisong elevator. Ang balat kayong itong kahirapan ay hindi na baluting magpoprotekta sa akin. Ito ay isang sumpa na kinakain ang konsensya ko at nagtulak sa akin para lokohin ang mataong pinakamamahal ko. Binuksan ko ang smart fingerprint lock at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Sa loop ngang malawak at marangyang condo, walang sumalubong sa akin kundi nakabibinging katahimikan at matinding dilim. Nang buksan ko ang main lights sa sala, nauningning ang Italian leather sofa, ang higenting 100-inch TV at ang kostel chandelier sa kisame. Pepekto walang alikabok, ngunit walang kahit anong init o buhay. Walang tunog ni Makoy na tumatakbo. Walang tunog ng kutsilyo sa kusina. Walang malakas na boses ni Kuya Ramon, ni kwentuhan ni Ate Tala. Ang naroon lang ay ang sarili ko at ang malaking kayamanan na nakuha ko mula sa panloloko sa pamilya ko.
Pagod na umupo ako sa velvet na silya sa tapat ng mamahaling marble kitchen island. Ibinaba ko ang mabigat na backpack sa ibabaw ng mesa at binuksan ang matigas na zipper. Isa-isa kong inilabas ang nga ipinadala ni tatay. Una ang daing na bangus. Sa gitna ng malamig at modernong kusina, ang amoy ng daing mula sa probinsya ay kumalat at tinabunan ang artipisyal na amoy ng room freshener. Sumunod ang adobo at ang suman. Sam nga simpleng pagkain iyon. Dama ko ang init ni tatay habang isa-isang ibinabalot iyon ng magaspang niyang kamay. At ang pagod ng mapaani tala sa paglalakat sa palengke. Maingat kong ipinasok ang mga pagkain sa walang lamang refrigerator. Pagkatapos, kinuha ko ang mga lumang damit ko para ilagay sa washing machine. Tiningnan ko kung may naiwan pa sa loob. Kaya idinukot ko ang kamay ko hanggang sa pinakadulong ng bag. Nang may makapa akong kakaibang matigas na papel sa dulong backpack, napakunot ang nuko. May nakaipit sa pagitan ng punit na lining ng bag. Kinuha ko iyon. Nang makita ko kung ano iyon sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tila nagyelo ang buong katawan ko. Parang sasabog ang puso ko. Ang hawak ko ngayon ay mismong ang 2,000 pisong bill na inipit ko palihim sa ilalim ng unan ni tatay kagabi. Sigurado akong inayos ko ang tiklop nun. At pinasok ng malalim. Papaanong himala nakabalik ito sa pinakailalim ng bag ko? Siguro nung humiga si tatay. Naramdaman niya ang kakaibang tigas sa ilalim ng unan. Nang makita niya ang iniwan ko, tahimik siyang gumising sa madaling araw. Nang natutulog na ako, at isiningit niya ito pabalik sa ilalim ng bag ko, kahit halos maputol ang likod niya sa sakit, hindi niya magawang kunin ang pera ng kanyang bunso na iniisip niyang hirap na hirap mag-isa. Nanginginig ang nakamay kong may hawak na pera. Napuno ngang may init na luha ang mga mata ko at lumabo ang paningin ko. Dahil sa lungkot at konsensya. Nang hina ang mga tuhod ko at akmang mapapaluhod sana ako. Ngunit may napansin akong kakaiba. Ang 2,000 piso ay hindi lang basta pera. Sa gitnang 2 bill, may isang nakatiklop na maliit at puting papel. Galing ito sa isang lumang patpaper na pang grade school. Hindi pantay ang pagkakapunit. Nanginginig kong kinuha ang papel at binuksan iyon. Sa ilalim ng ilong chandelier, nakita ko ang mga sulat kamay gamit ang asul na ballpen. Nakatayo ng mag-isa sa gitna ng sala. Tinitigan kong maigi ang nakasulat. Walang arte. Medyo magaspang at nanginginig ang mga letra. Walang pag-alinlangan iyon ang sulat kamay ni tatay. Ang kamay na nagturo sa akin magsulat noong bata pa ako. Pinigilan ko ang hininga ko at binasa ng malakas ang maikling pangungusap. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ko ay parang kidlat na dumurok sa isip ko. Walang paligoy-ligoy o paliwanag ang nakasulat. Mateo, alam ko na bumili kang bahay. Huwag mo masyadong tipirin ang sarili mo. Nakita kong maayos at ligtas ang tinitirhan mong tsondo, kaya panatak na ako. 3 linya lang. Ang masimplang salitang ito ay parang bombang sumabog sa utak ko. Nawalan ako ang lakas sa binti at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Napuno ng pakalito, gulat, at libu-libong tanong ang utak ko. Alam ni tatay? Kailan pa? Paano niya nalaman na bumili akong tsondo sa BGC? Paano niya nalaman na may security guard at elevator dun? Dito na nakabit-kabit ang mga palaisipan. 1 buwan na ang nakalilipas. Bumili ako ng mahaling massage chair para ipadala sa probinsya. Nang ipadala ko iyon sa LBC branch. Sa halip na isulat ang peking address ng inuupahan ko raw na bed space bilang sender's address. Aksidente kong naisulat ang totu kong address ang BGC tsondo ko. Nakalimutan ko ang pagkakamaling ito matapos ipadala ang package. Nang makita nila sa probinsya ang address ng nakpadala isa sa pinakamahal na kondominium sa buong Pilipinas siguradong nakagulo sila. Baka inisip nila na nasangkot ako sa krimen. O ninakaw ko ang address ng ibang tao. At siguradong ang simpleng probinsyanong si tatay at si Kuya Ramon ay agad sumakay ngang bus papuntang Maynila. Walang tawag-tawag baka natakot silang mag-abala, kaya pinuntahan nila ng palihim ang address ko. Napapikit ako at nakita ko ang buong eksena na parang sa pelikula. Si tatay na nakakupas na polo at si Kuya Ramon na pawisan. Nakatayo sa labas nitong napakataas na building. Sa dami ngang mayayamang tao at mahigpit na guards. Siguro hindi sila nakapasok dahil sa hiya. Siguro naghintay sila ng ilang araw sa malapit. At isang araw, nakita nila ako mula sa malayo hindi nakasakay sa lumang motorsiklo, kundi lumalabas sa underground parking ng nakabihis ng maganda. Nakita nila ng sarili nilang nga mata na hindi ako naghihirap, kundi mayaman.
at namumuhay ng marangya. Nalaman nila na ako ay milyonaryo. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo at nakakahiya rito ay kung paano nila tinanggap ang sikretong ito. Kung ang pamilya ko ay sadyang mukhang pra, ano kayang nangyari? Baka nagwala sila sa guardhouse. Pinilit umakyat. At sinumbatan ako kung bakit ako lang ang nagpapakasarap sa buhay. Hihingi silang pra? Papagawin ko silang bahay? At obligahin nila akong magpadala ng malaki buwan-buwan. Pero hindi iyon ginawa ni tatay at ni kuya. Sa harap ng katotohanang bilyonaryo na ang anak niya, imbes na katukin ang pinto ko, tinalikuran nila ako at umalis ng tahimik. Itinago nila sa kaibuturan ng kanilang puso ang katotohanang ito at sumakay pabalik sa probinsya. Kahit kay Ate Tala ay itinago nila ang sikreto. Bakit? Pride ba? Hindi. Dahil kilalang kilala nila ako. Alam nila kung gaano ako kaparanoid at kasensitibo. At kung gaano ako katakot na magaway-away kami dahil sa pera. Ayaw nilang maging pabigat o dahilan ng lamat sa pamilya namin. Kaya gumawa sila ngang palabas. Inimbento ni tatay na hahatiin daw ang pera para magpatawag ng family meeting. At umarte si Kuya Ramon na ipinaubaya niya sa akin ang 1,400,000 piso. Kahit alam ni Kuya na barya na lang iyon sa akin. Ginawa niya ang lahat para ibigay iyon sa akin. Isang napakagaling na pag-arte. Ginawa nila iyon para mapanatag ang look ko. Para maramdaman ko na ang pamilya ko ang pinakaligtas at pinakamapagmahal na lugar sa mundo kaya sila nagpanggap na mga inosenteng probinsyano. Sa tapat ng walang kapantay na pagmamahal nila. Nadurok sa pinong pulbos ang mapanghusga kong kaluluwa. Nakaupo sa malamig na marmol na sahig, nanginginig kong hawak ang maliit na piraso ng papel. Mula sa ilalim ng aking puso, lumabas ang isang hagulgol na parang iyak ng sugatang hayop. Bumuhos ang matagal ko ng pinipigilang emosyon. Lumuhod ako at umiyak ng napakalakas. Naramdaman ko ang ginhawa na nawala na ang mabigat na pasaning inilihim ko mag-isa. Ngunit kasabay nun, pakiramdam ko isa akong malaking makasalanan sa harap ng walang hanggang kabutihan ng pamilya ko. Akala ko napakatalino ko na. Alam ko raw na walang kapatid-kapatid pagdating sa pera. Kaya gumawa ako ng perpektong pader. Nagpanggap akong mahirap at lumayo sa mataong nagpalaki sa akin. Ginamit ko ang dahilan na nakakasira ng pamilya ang pera. Pero ang totoo, ang sarili ko lang ang nabula ng pera. At hindi naniwala sa halagang sarili kong dugo at laman. Sa malabong paningin ko dahil sa luha, nakita ko ang kabuuan ng 60 square meter na penthouse. Mga mamahaling painting sa dingding. Mga palamuting ginto. Mga kurtinang automatic. Ang lahat ng karangyaang ito sa sandaling iyon ay nakasusuka at nakakandiri. Ang nga mamahaling gamit na ito ay hindi makapagbibigay ngang kasing busok sa pakiramdam ngang lomi sa karinderya. Hindi nito mapapantayan. Ang init ng lumang upuang tinalya ni tatay sa tricycle. Hindi kayang tapatan ang kasoy ni kuya. At ang kakanin na ibinigay ni Tala. Ako ang pinakamahirap na milyonaryo sa buong mundo. May walang katapusang numero ang bank account ko. Pero walang laman ang puso ko. Ngunit ngayon, alam ko na, ang totoong yaman ko ay hindi ang nasa bangko, kundi ang wagas na pagmamahal ng pamilya kong kayang isakripisyo ang lahat para sa akin. Pinunasan ko ng mariin ang mukha ko gamit ang manggas ko at kinuha ang smartphone sa mesa. Gamit ang nanginginig na daliri. Hinanap ko si tatay sa contacts at pinindot ang video call. Ang ilang segundong ring ay parang tumagal ngang ilang taon. Natatakot ako na baka natutulok na siya o hindi niya sagutin. Hindi ko na kayang maghintay ng isa pang araw bitbit ang konsensyang ito. Pagkatapos ng 4 na ring, nag-on ang screen. Nakita ko ang mukha ni tatay na punong kulubot. Suot pa rin niya ang parehong lumang polo. Sa likod niya, kita ang kupas na padernggang bahay at ang lumang electric fan. Sa ilalim ng madilim na ilaw, napakamaamong ng ngiti sa mukha ni tatay. May pag-ibig siyang tumingin sa screen at naktanong gamit ang kanyang mababang boses. Nakauwi ka na ba sa tsondo mo ng maayos? Hindi ka ba napagod sa traffic? Hindi ba natapon yung nga adobo at daing na pinadala ko? Sa mainit na pangungumusta niya, muli akong nabilawkan at nawalan ng salita. Umiyak akong parang bata at itinaas sa screen ang pirasong papel na hawak ko. Tatay, 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 pawas at basagang boses ko. Humagulgol ako at inamin ko na ang lahat. Ang pagpanalo sa lotto. Ang palihim kong pagbili sa tsondo sa Bigete.
Na natakot akong magbago sila kuya kaya itinago ko ang toto ng higit 1 taon. Ipinagtapat ko ang lahat. Patawarin niyo po ako sa kalokohan ko. Kahit itakwil niyo po ako. Tatanggapin ko. Ako ang pinakawalang kwentang anak. Inisip ko lang ang sarili ko at naging duwag ako. Habang pinapanot niyang nakmakaawa ang kanyang lampas 30 taong gulang na anak, hindi man lang nagalit si tatay. Sa halip, lalong naging maamo ang kanyang ngiti. Dahan-dahang umiling si tatay at nagsalita ng mahinahon. Mateo, walang nagagalit sa iyo. Totoong nakakatakot ang mundo at mabilis magbago ang tao dahil sa pera. Naintindihan ko kung bakit ka natakot at nagtago. Alam ko kung gaano ka kasensitibo at kabait mula bata ka pa. Hindi dahil hindi mo kami pinakatiwalaan, kundi dahil natakot ka lang talaga. Alam ni tatay yon. Lumapit si tatay sa screen para salubungin ang mata ko. Ang pera. Naubos at nawawala. Pero ang pamilya. Yan ang pinakamatibay mong bahay kung saan pwede kang umuwi at magpahinga. Kahit buong buhay kang maligaw. Palaging bukas ang pinto namin para sayo. Kaya ibaba mo na yang bigat sa dibdib mo at taas nuka ng mabuhay. Nang gabing iyon, mahigit 1 oras kaming nag-usap. Iniyak ko ang lahat at saka lang ako tuluyang kumalma. Ang Mateo, nakausap ni tatay sa screen ay hindi na ang duwag at nag-alalang bunsong anak. Ako ay isang tunay na lalaki na kayang magdala ng obligasyon at pangalagaan ang kinabukasan ng aking pamilya. Sinabi ko kay tatay na kinabukasan, magpapadala agad ako ng mga arkitekto at engineer para gibayin ang lumang bahay at magpatayo ng isang malaki at magandang bahay para sa kanya. Kay Kuya Ramon, ibibili ko siya ng pinakabago at pinakamalaking delivery truck bukas na bukas din. At para kina Ate Tala, ibibigay ko ng buwang pondo para makapagpatayo siya ng isang malaking grocery store sa bayan. Tumawa ng malakas si tatay sa mga plano ko at tumango-tango. Sa mata niya. Nakita ko ang pagmamalaki at saya na hindi kayang bilhin ng sinumang bilyonaryo. Nang gabing iyon, ang penthouse sa BGC ay tahimik pa rin. Pero hindi na ako ginawin o malungkot. Nakahiga sa ilalim ngang manipis na kumot, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa bawat bahagi ngang katawan ko. Nakatanggap ako ngang pinakamahalagang leksyon sa buhay na hindi mababayaran ng kahit anong pera. Maring ang winning ticket sa loto ang nagdala sa akin sa marangyang buhay na ito. Ngunit ang totoong nagligtas sa kaluluwa ko at nagbukas ang pinto para sa totoong kaligayahan ay ang daing ni tatay sa lup ngang punit-punit kong backpack at ang walang hanggang pagpapatawat ng aking pamilya. Nakangiti akong nakatulog ng mahimbing. Sa panaginip ko, nakmamaneho ako ng isang bagong SUV. Kasama sina tatay, Kuya Ramon, Ate Tala, at ang pamangkin kong si Makoy. Papunta sa kumikinang na dagat. Ngayon, sa malawak at magulong mundong ito. Sa wakas ay nahanap ko na ang totoong bahay na uuwian ko.